hapon po. Galing bago lahat. Sa mga bagong of director natin, congrats po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, hindi makakarating si Congressman, talagang napaka-busy. Sabi niya, ikaw na lang pumunta. Sabi ko, kung yata ang kailangan. Sabi niya, bahala ka na niya. At sabihin mo sa kanila kung ano man ang mga proyekto, serbisyo na kailangan nila, bukas ang ating tanggapan para sa lahat ng mga taga-Gainesville. Siyempre po, na-discuss ko ito ang ating barangay captain. Alam niyo po ang ating mga local official, barangay official, office ni Congressman, dapat naka-engage po kayo. Dahil kapag hindi kayo naka-engage, hindi po kayo makakakuha ng mga makabuluhang programa at servisyo. Kaya nga lahat ng mga non-government organization, no, lahat ng ating mga grupo dito, pinapa-engage natin sa opisina. No, kung kinakailangan nga, magpa-credit. Para yung mga programa at servisyo na kailangan ninyo, ay agad namin maihatid. No, huwag kayong lalayo sa amin. Dahil nasa amin po ang mga programa at servisyo na kailangan nyo. Di ba? Ngayon, yung opisyalis nyo, konting kwento lang to, yung opisyalis nyo pumunta sa opisina ni Congressman Roy. Di ba? Pare-pareho ka magkakalitan. Nagko-ofisi. Nagko-ofisi. Kaya ako, nagiging na ako. Nagko-ofisi sa office namin. Sabi nila, Sir, kasi medyo meron kami internal conflict. Ito, sa mga, lalo na yung humawak ng election committee, no? Para hindi kayo maligaw, simple lang. Di ba? Kung hindi kayo magkasundo, kung sino ang gagawin yung election committee, dapat ang board of director, magbotohan kayo sino ang gagawin yung election chairman. Tapos yung election chairman, siya ang kukuha ng members niya. No? Kaya yung mga board of director natin, hanggat hindi yan nakapalitan, makapangyarihan yan. No? Hindi pwedeng magkaroon ng kapangyarihan ang sino man dito nang hindi dumadaan sa board of director. Tandaan natin, the highest policy making body ay the General Assembly. At kapag walang nagaganap na General Assembly, the highest policy making body is the Board of Directors. Sila lang ang pwedeng gumawa at magbalangkas ng anumang batas na gagawin at ipapatupad ng mga komite. Diba? Kaya kung hindi kayo nagaw, sundin nyo ang integral rules and regulation ng ating Board of Directors. Wala pong pakialam dito ang DSOD. Ang DSOD, no, ang papel ng DSOD dito, no, sa English, sa homeowners, kapag natapos na ang eleksyon, di mag-submit kayo ng election report. Annual report nyo, di ba? Yun lang ang trabaho ng DSOD dito. Pero yung gagawa ng mga patakaran tungkol sa eleksyon, sino ang qualified, sino ang hindi qualified, dapat board of director at ipapatupad lang yan ng election committee. No? Kaya hanggat hindi natatapos ang kapangyarihan ng Board of Directors, sila pa rin ang makapangyarihan dito. O dahil napalitan ng iba, hindi na sila makapangyarihan. Kaya para hindi kayo maligaw next time, kapag malapit na ulit ang election nyo, mag-elect kayo ng election chairman. Okay? Kung hindi kayo magkasundo kung sino ang gagawin ng election chairman, dahil maraming nagre-recommenda, idaan nyo sa majority vote. At kung sino ang majority na makakakuha ng election chairman, yun ang gaganap na elector. At siya na ang bahala mag-appoint ng kanyang secretary, ng kanyang mga members para magbalangkas. At ang trabaho lang po ng election committee, magbalangkas ng patakaran at paaprubahan sa board of director. Diba? Kaya ko sinasabi ko, para hindi kayo maligaw, para hindi kayo magkagulo sa susunod. Diba? 15:30. Kaya may kita homeowners dito, 280 household lang kayo. Ang katumbas nyo lang sa Burian homeowners ay isang song. Ayan si song director, song 11. Ilan ang household nyo? 600 plus. O 600 plus. Katumbas lang kayo ng isang zona. Kayo 280 lang. Gulo. Diba? Hindi, wala tayo pinapatamaan dito. Ginaguide lang namin kayo para next time na magkakaroon ulit kayo ng eleksyon. Dahil siyempre may mga naghahamad ng mga kulang, nagtataka naman ako dito sa homeowners. Wala namang sweldo, puro sakripisyo. Pinag-aagawa ng posisyon. Gusto ko naman.
Pero ganyan daw talaga, no? Kaya daw kaya tayo pumapasok para manungkulan kasi gusto natin tumulong eh. Di ba yun naman ang gusto natin? Hindi tayo kumandidato dito, inihalal dito para magpasikat lang. Pag inihalal ka dyan at wala kang nagawa sa loob ng iyong termino, ay patay ka. Papalitan ka. Di ba? Kaya kung gusto nyo maraming magawa, tulad ng ginagawa ng Franz Dillon Honors, ng Buliano Honors, naka-engage po sa amin lahat yan. Kaya bumabaha ng mga programa at services lang. Ilang overcome ng pinagawa namin dito sa Bulian. Pang-17 na itong Gatesville. Kaya October, tandem na po yan. Kaya October, sisimulan na po yan. Yung, di ba? Pero kapag nakikita namin na hindi kayo nagkakaisa, ay malulungkot mo kami, baka yung mga proyekto namin ay makancel. Kaya gusto namin, laging masaya kayo at laging nagkakaisa. Kapag nakita namin na kayo mismo sa loob ng inyong asosasyon, organisasyon, hindi kayo nagkakaisa, nagbabangayan kayo, bay baka matabangan po kami, tulungan namin kayo. Kasi gusto namin, may unity tayo. At yung ginagawa natin, para sa servisyo ng mga tao to. No? Hindi to para sa sarili natin. Diba? Kaya tina-challenge namin kayo. Ang tanggapan po ni Congressman ngayon ay inilapit na namin sa inyo. Nagtatayo na kami ng satellite office dito sa Zone 1 Covered Court. Meron kaming opisina doon. No? In-open na namin kahapon yan. Nagkaroon kami ng soft opening dyan kahapon. Lahat ng mga lalapit, ng mga problema, no? Medical, burial, at mga ano po, mga request, no? Tuwing Martes at Merkules, open po ang opisina namin. Mag-submit na kayo ng mga dokumento. Huwag na kayo pupunta sa Carmona. At yung mga dokumento nyo, kapag na-approve yung mga request nyo, doon na rin namin i-pay out yan. Doon na rin namin ibibigay yan. Hindi na kayo pupunta pa sa Carmona para maghirap. Dahil yung mga dokumento na yan, pagkulang. Para nagpalit, nagagalit yung mga humingi ng tulong. Kaya dito pa lang, ay Diyos ko, pwede naman kayo maglakad dyan ha. Sa Zone 1 lang yan, no? Maraming shortcut dito. Di ba? Yun. Ano pa ba? Ito ba yung... Hindi, itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko nasabihin ito kung walang basbas ni Congressman Roy. Di ba? Yun. Tuloy po ang aming programa, trabaho, edukasyon, kalusugan, infrastructure. No? Kaya, makipag-engage kayo sa tanggapan ni Congressman, sa tanggapan ni Mayor Ted, lalo na sa tanggapan ni Cap JM, para bumaha po ng proyekto po dito sa inyong lugar. No? Bibigyan ko na kayo ng tips. Dito po sa Bulian, meron kaming 600 scholar dito, educational assistants. No? 300 plus na regular scholar at meron kaming one time na 300 plus din. No? Yung 300 plus na one time namin, ginawa na namin regular yan, kaya 666 lahat yan. May papasok pa kaming one time scholar, kaya mag-apply na kayo. No? Paabot nyo kayo sa firma natin, yung mga nag-a-apply ng scholar. One time muna tayo. No? Kapag nabakante yung aming mga regular scholar, isasaksak natin lahat yan doon, gagawin natin scholar yan. No? 4,000 yan every semester, kaya mag-apply na kayo. Kaya sa kanang mayor, medyo may payapan ako eh. Yes. Alam na yan ang congressman tawag ko sa'yo. Yun lang, ano. Umaasa po kami na sa tanggapan po ni Congressman, bukas po ang inyong homeowners para po magsama-sama tayo dito. Sabi ni Mayor nga kanina, kalimutan niyo yung politika. Kami wala kaming pupolitikahin dito. Pag may kailangan, tutulungan namin. Kahit sinisiraan pa ako na, yun nga gusto ko tulungan, yun yung naninira sa akin. Para tumigil na. Si Mayor, ang daming naninira dyan. Sabi niya, kaya mo sila, trabaho lang tayo. Di ba? Kaya later on, makikita rin naman nila yan. No? Basta kami, magtatrabaho kami. Kahit anong bus ang gawin nila sa amin dahil fake news capital na tayo. No? Dire-diretso lang ang aming trabaho. At subukan nyo ang aming panunungkulan. Kung tingin nyo, wala kaming kwenta, wala kaming nagawa, sa susunod na election, palitan nyo kami. Pero kung tingin nyo, maganda ang accomplishment namin sa lugar nyo at meron kaming ginawa para sa inyo, tuloy natin ang ating programa, magsama-sama tayo hanggang gusto natin. Yun lamang po, magandang hapon po sa mga.
Thank you so much, Congressman.